and He buried it. No longer I who live. Now Jesus lives in me. For I was dead in sin, but I woke up to see the light. Sing it out. The dread I feel has no hold on me. Somewhere over there, where is your sting? No longer I who live. Now Jesus lives in me. For I was dead in sin, but I woke up to see the light. Oh, I find up into your grace and love. We worship you, Lord. Come on, wherever you are, we say, only this for your glory. Only this for your glory. Jesus, only this for your glory. Only this for your glory. Come on, no matter the situation, you sing today that it's all of this for your glory. Jesus, would you get the praise? All of this for your glory. No longer I who live. Now Jesus lives in me. For I was dead in sin, but I woke up to see the light. Oh, see your light, we choose to see your light. So we sing over His glory. All of this for your glory. Jesus, you get it all. All of this for your glory. We say yeah. All of this for your glory. Yeah. All of this for your glory. Trouble throw me. Come on, church, we sing Arise My Soul. Arise my soul. Remember this. Takes my sin, and He buried it. No longer I who live. Now Jesus lives in me. For I was dead in sin, but I woke up to see the light. We've come to worship the Lord. Come on, we say, no, I won't boast, but in the cross that saved my soul. Amen. Magandang umaga po sa bawat isa. Sino pong masaya sa araw na ito? Sumigaw ng malakas na Amen. Amen. May naya po. Sino pong masaya sa umagang ito? Sumigaw ng Amen. Amen. Glory to God. Hallelujah. Tayo po ay maraming dapat ipagpasalamat sa Panginoon. Amen. Salamat po sa Panginoon na sa araw-araw tayo'y kanyang ginagabayan. Salamat po sa Panginoon na sa gitna po ng kalamidad o sa gitna po ng pandemic na ito, ang Panginoon, siya po ang patuloy na naggagabay, gumagabay sa bawat isa. Tayo nga pong lahat ay tumayo at awitan po natin sa umagang ito.
ang ating Panginoon. Amen. Sa Bible po, marami po tayong makikitang mga... Amen. Hallelujah. Marami po tayong makikitang mga verses that says, "Thank you, Lord," sa mga blessings na binibigay niya sa atin, sa mga natatanggap natin. So marapat lamang po na awitan natin siya sa umagang ito. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Glory. Amen. Yes, Jesus. I come before you today, and there's just one thing that I want to say. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for all you've given to me, for all the blessings that I cannot see. Thank you, Lord. Thank you. With a grateful heart. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched heart, I will bless your name. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Napakasarap pong magbigay ng papuri at pasalamat sa Panginoon. Hallelujah, Lord. For all you've done in my life, you took my darkness and gave me a light. Thank you, Lord. Thank you, Lord. You took my sin and my shame. You took my sin and my shame. You took my sickness and healed all my pain. Thank you, Lord. Let's say thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched heart, I will bless your name. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah, Jesus. For all you've done in my life, O Lord God, sa lahat ng ginagawa mo sa buhay namin, salamat, Panginoon. For all you've done in my life, you took my darkness and gave me a light. Thank you, Lord. Thank you. You took my sin and my shame. You took my sin and my shame. You took my sickness and healed
Hallelujah. Napakasarap magpuri sa iyo, Jesus. Hallelujah. Yes, oh God. Glory. Thank you, Lord. Hallelujah, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you. With a grateful heart. Yes, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with a master's heart, I'll bless your name. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. Yes, Jesus. Yes, Jesus. Thank you, oh God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Glory, marapat ka lamang papurihan, pasalamatan sa umagang ito, O Lord. Yes, Jesus. Glory. Tayo po'y patuloy sa presensya ng Panginoon. Amen. Tayo po mananalangin. Pero meron po akong isang babanggitin sa Biblia sa Hebrew chapter 3 verse 13. Napag-aralan po namin ito ng nakaraang Biyernes. Ang sabi po doon, tayo po naka-address po sa atin yung verse na yun. Sabi niya, magpaalalahanan kayo sa isa't isa bawat araw-araw. Sapagkat, at sabi po doon, habang may panahon pa. So, ibig pong sabihin, kailangan po tayong magpalakasan upang walang sino man sa atin na maiiwan. Sapagkat nakikita po natin, ang panahon ngayon ay lubhang napakaselan o sabihin na po nating napakadelikado. At kung makikita po natin sa Awit chapter 27 verse 4, ang sabi po doon ni Haring David, humingi siya sa Panginoon ang sabi niya, iisa lamang ang aking nais. Nais kong tumira sa tahanan ng Panginoon magpakailan paman. So yun po ang ating ginagawa. Kaya nga po narito tayo ngayon sa umagang ito upang magpalakasan sa bawat isa. At ang ating pong layunin upang makarating po tayo doon sa pangako ng Diyos na yun po ang ating inaasahan pagdating po ng panahon. So tayo po yung mananalangin. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Yes, Lord. Hallelujah. Panginoon, marami pong salamat o Diyos sa pagkakataong ito na muli, Panginoon, idinako niyo po ang bawat isa sa iyong bahay-sambahan upang kami po ay magbigay ng papuri, magbigay ng pasasalamat. Ganun din po, Lord, ang aming mga kapatid nasa kanilang mga tahanan. Sama-sama po kaming lumalapit. Nais ka po naming parangalan, O Diyos, sa iyong kabutihan. Nais po namin kilalanin, O Diyos, ang iyong pagka-Diyos at ang mga pangako mo, Panginoon, kailanman ay hindi po nagbabago. Kaya, O Lord, sa umagang ito, O Diyos, samahan niyo po, Panginoon, ang aming gagawing pananambahan. At kung mayroon po kayong nakikitang kasalanan sa puso namin, sa isipan namin, Lord, narito po kami
dumadalangin o Diyos at inihingi po namin ang iyong pagpapatawad. Patawarin niyo po ang bawat isa. Kung may nagawa po kaming mali sa aming kapwa, sa aming mga kapatid, Lord, patawarin niyo po ang bawat isa sa amin. Upang sa umagang ito, Diyos, malaya po naming maranasan ang iyong presensya sa aming kalagitnaan. Maraming salamat po, Panginoon. Mayroon pang panahon upang kami makalapit, makatawag sa iyong dakilang pangalan. Kaya, O Lord, sa umagang ito, Diyos, hinihingi po namin ang iyong patnubay, ang iyong banal na presensya, ang iyong banal na espiritu, ang siya po namin inaasahan, nakikilos sa aming kalagitnaan. Lord, maraming salamat po sa mga oras, sa mga panahon na kami po ay may kalakasan. Taglay po namin ang iyong biyaya, taglay po namin ang iyong kapangyarihan upang kami ay hindi madaig ng tukso sa sanglibutan ito, O Diyos. Kaya, O Lord, sa umagang ito, O Diyos, tanggapin niyo po ang aming mga papuri at ang aming mga pasasalamat, sapagkat ikaw ang tunay na gumagabay sa amin sa bawat araw, Panginoon. Narito po kami, Panginoon, sa mundong ito, sa gitna po ng napakalaking problema. Subalit, Panginoon, higit kang malaki sa problemang ito, Diyos. Kaya, O Lord, sa umagang ito, Diyos, marami pong salamat. Hindi niyo kami iniiwanan at patuloy niyo po kami ginagabayan, O Diyos. Sa umagang ito, O Lord, narito po kami. Iisa po ang aming nais. Nais ka po naming pasalamatan, nais ka po naming sambahin, at nais ka po naming purihin sa aming mga buhay. Hayaan niyo po, Panginoon, na aming ialay ang sandaling ito, Panginoon, upang ikaw ay aming maitaas at ikaw ay madakila sa buhay po namin. Lord, ang aming pong gagawin ay aming inaalay sa iyo. Mula sa awitin, sa mga kaloob, sa iyong mga salita, Panginoon, na mga maihahayag sa umagang ito, Diyos. Marami pong salamat, Panginoon. Tunay, O Lord, na kailanman, Panginoon, ang mga pangako mo, O Diyos, ay hindi nagbago. Bagkus, O Lord, patuloy mo pong pinapatunayan sa amin, sa gitna man ng mga problema at pagsubok, nariyan ka, O Diyos, patuloy ka po namin kasama sa buhay po namin. Kaya, O Lord, sa umagang ito, ang aming pong panalangin, ipagkaloob mo sa amin, O Diyos, sa umagang ito, ang tagumpay na nagmumula sa iyo, Panginoon. At kung mayroon pong gagawin ng dyablo sa umagang ito, O Diyos, sa pangalan po ni Jesus, amin po siyang sinasaway in the name of Jesus, in the name of Jesus. Lord, ang aming pong mga kapatid na sa kanilang mga tahanan, samahan niyo po sila abang sila po ay nakikinig sa iyong mga salita. Kung paano po, Panginoon, i-bless mo ang nandito sa church, ganun din po sila, Panginoon. Igit mo po silang pagpalain sa kanilang mga buhay, spiritual, financial, at sa kanila pong physical na katawan, O Diyos. Lord, maraming salamat po. Sa iyo ang papuri, sa iyo ang pasasalamat. Ito po ang aming panalangin sa tanging pangalan po ni Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. At tayo po ay patuloy na umawit sa ating Panginoon sa umagang ito. Sino hong naniniwala na kasama natin ang Panginoon sa umagang ito? Say Amen! 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 Glory to God because our God is here in the midst of us. Amen! God is here. Glory! Hallelujah!
establish your kingdom. Open the heavens. Open the heavens. Pour out your spirit. Jesus, be revealed. Jesus, and our God is here. God is here. God is here. God is here. He is able. We don't need to see Jesus face to face. God is here. God is here. God is here. He is faithful. We don't need to see Jesus. Oh, Jesus, be revealed. Hey, glory! Come on, church, hallelujah! Yes, Lord! Let me cry holy unto your name, O God! Yes, Jesus! We cry holy unto your name, O God! Yes, Lord. Hallelujah. Yes, Jesus. Glory. Thank you, Lord. Thank you. Thank you, Father God. Yes. Thank you, Jesus. Hallelujah, O Lord God. Hallelujah, Jesus. Patuloy ka naming papupurihan sa umagang ito, Panginoon. Sa lahat ng ginagawa mo sa buhay ng bawat isa, O Lord God. We exalt your name this morning, O Lord God. How great is our God, Jesus. Yes, O Lord. Thank you, Jesus. Name above
His voice, tremble at His voice. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Age to age He stands. Age to age He stands. And time is in His hands. Beginning and the end. Beginning and the end. The Godhead, three in one. Father, Spirit, Son, the Lion and the Lamb, the Lion and the Lamb. Is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our above all names. Name above all names. You are worthy of our praise. And my heart can sing how great is our God. Name above all names. Hallelujah. Yes, Jesus, glory. Come on, church. Yes, oh Lord. Yes, oh God. Yes, hallelujah. How great is our God. Yes, Jesus, come on, church. Let's sing how great is our God. Is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Come on, church, let's sing how great is our God. Hallelujah. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And now we'll see how great is our God. Come on, church, how great is our God. Yes, hallelujah. Tayo pong lahat. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Great is our God. How great
ito, Panginoon. Salamat sa presensyang pinadama mo sa bawat isa sa amin, O Lord God. Amen. At lahat ng ito, Panginoon, ibinabalik po namin sa iyong mataas na pangalan. And all we say, Amen. 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 Hallelujah. Glory. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Tunay nga po na napakasarap magpuri sa ating Panginoon. Amen po ba? Napakasarap umawit para sa ating Panginoon. So, lahat po tayo tumuyong muli para po sa panalangin sa ating tithes and offering. Yes, oh Lord. Hallelujah, Lord. Lord, maraming salamat nga po, Lord, sa protection at paggabay na ginibigay nyo sa amin sa loob ng isang linggo, oh Lord. Maraming salamat po, Lord, sa unconditional love na binibigay mo sa amin. Bagamat po, Lord, hindi po kami karapat-dapat sa iyong harapan. Kami nagkakamali, nagkakasala, Lord. Pero patuloy po kayong nandiyan para sa aming mga anak mo. Wala po talagang katulad ang pagmamahal nyo sa aming mga anak mo, God. Kaya po maraming salamat po, O Lord. Lord, alam po namin na kayo ang unang nagbigay. Kaya po sa oras na ito, kami naman po ang magbibigay para po sa kaluluhati at para po mapakita namin kung paano namin po kayo pinasasalamatan sa lahat ng ginagawa nyo para sa amin, O God. At Lord, kami po ay magbibigay na may tuwa at galak na galing sa aming mga puso, O Lord. At nawa, O Lord, ang aming perang malilikom ay magamit sa iyong kalooban, O Lord, para po sa lalong ikagaganda, kaunlad ng aming iglesyang ito, Lord. At ang aming mga kapatid na siyang mag-aabot at magbibigay ng kaloob, O Lord, patuloy po niyo silang i-bless, maging po ang kaning-kalang mga trabaho, Lord. Muli po, Lord, maraming salamat po, God. Ito po aking samot dalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Muli po, magandang umaga po sa ating lahat. At sabi nga po, bagamat napakahirap, pero still nandito po tayo, no? Habang umawit po tayo, talaga nakaka-bless, no? Okay po tayo sa Panginoon? Sigurado po tayong okay tayo sa Panginoon, ha? Naalala ko pong bigla si Pedro. Diba? Alam niya, okay siya kay Lord. Di ba? Kasama niya ang Panginoon every day. Saan ang ministry? Pero there's a time, hindi lang siya isang beses pinagkanulo. Hindi lang twice, thrice. Diba? Minsan naisip ko, okay ako sa Panginoon eh. Di ba? Wala akong problema sa Panginoon. Naglilingkod ako sa Diyos, ibinibigay ko yung aking ikapo. Tapat ako sa Panginoon. Minsan ganun po yung thinking natin, pero tingnan po natin yung puso natin. Kung si Pedro, everyday kasama niya ang Panginoon, pero talagang lumabas yung katotohanan. So sana sa umagang ito, maging maging sensitive po tayo bilang mga Kristiyano, no? Lalo na po sa panahon na ito, no po, whether mayroon tayong face mask o wala, mayroon tayong shield o wala, dapat totoo tayo sa Panginoon, no po? Kahit po iniisip ko po, no, talagang napakabuti ng Panginoon. Kailangan maging maging
tapat tayo sa Panginoon. No? Especially po yung mga nasa kanilang mga bahay, no po? Mayroon pong pagkakataon nung mga panahon na nagdaan, no po? Yung buong maghapon, ginugugol natin sa Panginoon, sa mga kapatiran, nandito tayo sa church. But this time, hindi na po kagaya nung mga panahon. No po? Ibig sabihin talaga mayroong pagbabago. No po? Kaya kailangan maging wise po tayo sa ating paglilingkod sa Panginoon. I-grab na po natin yung every opportunity, every time. No po? Kailangan gamitin po natin yun sa Panginoon. Muli po, magandang umaga po sa ating lahat. At sa umagang ito, mayroon po tayong hindi na po dalaw, kundi regular na po siyang tagapagsalita. No po? Ihanda po natin yung ating mga sarili, ihanda po natin yung ating mga puso. Ano po, wag po nating tingnan kung sino yung nakatayo. Ang tingnan po natin yung mensahe ng Panginoon. No po, kung ano po yung sinasabi ng Diyos sa umagang ito sa bawat isa sa atin. No po, ang dalangin ko po na paglabas po natin dito, lahat tayo ay pinagpala, no po, lahat tayo ay binless ng Diyos sa magitan po ng kanyang mensahero at sa mensahe ng Diyos sa umagang ito. Akin na pong tinatawagan si Sister Lani na siya po magdadala sa salita ng Diyos sa umagang ito. Palakpakan po natin ang Panginoon. New normal. So, inalis ko po kasi, kasaki ko pong manis nawa. Manibaanan din po talaga. So, praise God po at muli po tayo ay nandito upang bigyan po natin ng karangalan, kaluwalhatian at kapurihan ng ating Panginoon. Sa umagang ito po, tunay nga po na where's Sister Janice? Ano sinabi niya ito talagang hindi pa man talagang ninervyos na po ako. Although na kahit na araw-araw po nagse-cell group kami, no? Iba pa rin yung nasa harapan ka dito, no? Kaya po we're blessed po kasi isa na naman po ako sa pinakatiwalaan ni Lord upang ihayag ang kanyang salita sa umagang ito. So, handa po natin ang ating mga sarili. So, before that po, tayo muna po yumukot manalangin. Hallelujah, Lord God. Tunay nga po na napakabuti mo sa buhay namin. Tunay nga po, O Diyos, na hindi ka nagkukulang sa amin. Sapagkat ang iyong pag-ibig ay tunay na hindi nagmamaliw. Bagagamat kami po ay nagkukulang, nagkakasala, subalot patuloy ka pa rin na pinapakita mo ang iyong pag-ibig, ang iyong biyaya sa buhay namin. Kaya Lord, sa umagang ito, ang buhay namin ay hinahandog namin sa iyo, Panginoon, sapagkat ang buhay namin ito ay sa iyo na at hindi na sa amin, Panginoon. Kaya dalangin ko, God, ang buhay na ito ay magamitan sa iyong kaluwalhatian at mabigyan ka namin ng kapurihan. Lord, sa umagang ito, Lord, tulungan mo po kami, O Diyos, ilid mo po ang bawat isa sa amin. Buksan mo ang aming mga puso at isipan upang maunawaan namin ang iyong mga salita, ang iyong mensahe sa umagang ito. Gabayan mo po ang bawat isa at tunay nga po, O Diyos, na walang sapat na salita upang ikaw ay aming mapasalamatan. Kaya Lord, salamat po, O God. Tunay nga po ang lahat ng bagay, ang lahat ng aming tinatangkilik, Panginoon, ang buhay namin ay dapat namin ipagpasalamat sa iyo, Panginoon. Kaya Lord, salamat po, O God, sa umagang ito, ikaw ang mapurihan, ikaw ang maitaas. Ang lahat na ito ay aming dinudulog sa tanging pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen and amen. So ito po ang mensahe sa umagang ito ng ating Panginoon. Bagamat po may kahapon po talagang sinusumpong na naman po ako ng aking vertigo. Dahil siguro sa paghahanda ng kanyang mensahe. No? Although na may sakit-sakit pa, sabi ko, hindi hadlang ito upang hindi ako makapagpuri sa Panginoon. So, ngayon pong umaga, atin pong tatalakayin, although na alam po natin lahat ito,
Alam po natin lahat at memorize na po natin, no? Sabi po sa ating scripture sa umagang ito, aking pong babasahin sa Roma 8. Sa Roma 8, chapter 8, verse 31 po. Sabi po dito, ano pa ang masasabi natin tungkol dito? Kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang laban sa atin? So, amen po, no? Napakahaba, no po. So, sabi po dito, ipinaliwanag sa atin ni Pablo, o ipinapaliwanag ni Pablo, ang mensaheng ito sa mga taga-Roma sa iglesia roon. No po? Inahayag po niya dito ang kahulugan ng paksang ito, na ang lahat ng tao, maging Hudyo o mga Hintil, ay kailangan mapawalang sala. So dito po, sapagkat ang kailangan mapawang sala ng Diyos, sapagkat nasa ilalim ng kapangyarihan ang kasalanan ng lahat. Ang mapawalang sala ng Diyos ay mga tao sa pamagitan ng pananalig kay Kristo. Kasunod nito, inilalarawan ni Pablo ang bagong buhay ng bunga ng pakikipag-isa kay Kristo, na siyang bagong kaugnayan ng tao sa Diyos. Ang mananampalataya ay may pakikipagkasundo sa Diyos, at sa kapangyarihan ng Espiritu, lumaya na siya mula sa kapangyarihan ng kasalanan at ng kamatayan. So tayo po ay napawalang sala na. Since na tinanggap natin ang ating Panginoong Hesus sa ating buhay, tinanggap natin siya bilang Diyos at tagapagligtas, tayo po ngayon ay napawalang sala. Nagkaroon na po tayo ng ugnayan sa Diyos. Na po? So since na tayo ay nakipag-isa kay Kristo, tayo ngayon ay tunay na malaya sa kasalanan. Kaya sabi rito, ano ang masasabi natin tungkol dito? No? Kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang laban sa atin? No, maaaring sasabihin natin, nasa Diyos ako, walang sino man pwedeng gumalaw sa akin. Walang sino man pwedeng manakit sa akin. No? But then sabi po, sino ang laban sa atin? Sa panahon po ngayon, marami ang laban sa atin. No po, lalo na po tayong mga Kristiyano. No, marami po ang nakatuon ang paningin sa atin as a Christian. Tinitignan nila ang buhay natin, tinitignan nila kung ano ang ginagalawan natin, no po, bilang isang anak ng Diyos. No, lahat po nakatuon ng pansin, even yung hindi mananampalataya, no, lalo na yung mananampalataya. So dapat aware po tayo sa pagiging Kristiyano natin. Huwag po nating hayaan sabihin sa atin, Kristiyano ka pa mo. No? So dito po makikita natin, kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang laban sa atin? Sabi ko nga po, marami. No? Unang-unang taga-usig natin ang kasambahay po natin, sa sambahayanan po natin. Kasi hindi naman po lahat tayo ay Kristiyano. No po? Bawat details ng buhay natin, kahit sa pagsasalita, no, talaga pong tinitignan nila iyon. And then second po, yung mga kapitbahay natin, no? Kahit po Kristiyano tayo, no, minsan hindi mo na masabing you are perfect. Hindi mo masabing perfecto ka. Kasi nandun pa rin tayo sa sanlibutan na hindi natin maiwasan na tayo magkasala. Subalit sa ating pagkakasala, meron tayong malalapitan, ang ating Panginoon Yesus. No po? Kaya sabi, sino ang laban sa atin? Marami. No? Tulad ngayon, hindi nating inaasahan ang panahon na ito na sabi ng iba, ang 2020 ay masagana. No? Ang sabi nila, ang 2020 ay tunay na, yung sabi nga, yung malaya, no? Yung sagana kasi 0-0. Pero ano pong nangyari? Hindi po natin inaasahan na mararanasan natin ang ganitong sitwasyon na akala natin napapanood lang natin sa mga movies. No?
Una ko pong nakita yung movie about yung flu, yung mga Korean movie. No, nagumpisa lang po sa isang ubuhin. Inuubo lang, and then nag-spread out na po. At na ang mga tao ay naging parang zombie. Kung naalala nyo rin po yung Korean movie na, ano kasi yun yung nasa train sila, Train to Busan. Kaya sabi ko po, kapag po patuloy na hindi po tayo mag-iingat para po tayo nasa Busan, no, para tayong mga zombie. As a matter of fact po, marami pong zombie sa labas. No? Kasi po, namumuhay silang wala kay Kristo. Hindi po nila alam kung saan sila tutungo. Hindi nila alam kung paano na sila. Paano kapag sila'y namatay, saan sila pupunta? No? Kaya ito po ang mensahe sa atin ng Diyos. Kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang laban sa atin? So po yung paksa po natin ngayon, yung topic po, ito po yun. The Victorious Warriors of God. So tayo po bilang Kristiyano, kung tayo'y tapat na naglilingkod sa ating Panginoon, tayo po ang Victorious Warriors of God. No po? At ang pamagat po, our future, no, the future glory is in Jesus Christ. So ang ating kinabukasan sa ating kapagtagumpayan ay na kay Kristo. So gusto niyo po bang magtagumpay? Siyempre naman, gusto natin lahat tayo magtatagumpay sa buhay bilang isang anak ng Diyos. No? So ito po makikita natin. Unang-una po, ang point na ipakikita sa atin ng Panginoon, dahil tayo pinalaya na, so ipinagkaloob ng Diyos sa atin ang lahat ng bagay. No? Dito po, sabi niya, ipinagkaloob ng Diyos sa atin ang lahat ng bagay. Kung ang anak niya ay naibigay sa atin, siyempre ibibigay niya rin ang lahat ng bagay sa atin. Back po tayo sa Genesis. Na po, bago niya nilalang ang tao, ibinagay ang lahat ng pangangailangan ng tao. Mula sa lupa, sa langit, sa tubig, na po, ibinigay ang lahat ng pangangailangan ng tao. No? At binigay din ang kapabahalaan sa tao. Kaya yun po, no, ibinigay ng Diyos ang lahat sa atin. And then sabi po, ibinigay ang kanyang bugtong na anak. Alam po natin yun. No? Binigay ng Diyos ang kanyang kaisa-isang anak para sa atin. Tingnan niyo po, ipinagkaloob ng Diyos ang lahat ng ating pangangailangan. Ibinigay ang kanyang bugtong na anak para sa atin upang tayo ay matubos sa kasalanan. Di po ba? So we are so blessed. Tapos sabi po, ibinigay ang Espiritu Santo at ang karapatan maging anak ng Diyos. No? So ito po makikita natin sa Roma 8:15. Yung ibinigay, no, sa Roma 8:15. Sabi po dito, sapagkat hindi kayo tumanggap ng espiritu ng pagkaalipin upang muling matakot. Ang tinanggap ninyo ay espiritu ng pagiging anak at ito ang nagbibigay sa atin ng karapatang tumawag ng Ama, Ama ko. Di po ba? So binigyan tayo ng karapatang maging anak sa pamagitan ng espiritu niya. At kung bakit tayo'y nakakatawag ng Ama, Ama. Niya po. Siyempre po, nakamang pumawos kaya may nga tawong ama nung may tatang. Niya po. Maaring sabihan mga strangers na tao o mga kakilala mo na medyo matanda sa'yo, nasasabi mong tatay, but then wala kayong relationship. So hindi po gaanong kakilala. So paano mo masasabing siya ay ama mo? No? Pero tayo, binigyan tayong karapatan na maging anak ng Diyos dahil mula nang tayo'y nakipag-isa sa Kanya. No? At tinanggap natin ang Kanyang Espiritu.
Kaya nga po, we are so blessed. No? And then, ano lang po to, ano lang. So, sabi po sa pangalawang punto, yung una po sabi, ipinagkaloob ng Diyos sa atin ang lahat ng bagay. No? Ngayon po sabi niya, number 2 na points po natin, ipinagkaloob ng Diyos na tayo ay lumaya mula sa kasalanan. No po, ito po ay mababasa natin sa Roma 8:33. Sabi po, sino ang maghaharap ng sakdal laban sa mga hinirang ng Diyos? Gayon ang Diyos ang nagpawalang sala sa kanila. So tayo po ay pinawalang sala ng Diyos, no? Sino magsasakdal sa atin? Kaya tayo po ay naging malaya. Kasi nga ang Panginoon Hesus na ang kumuha sa lugar na dapat sa atin. Siya ang tumubos sa ating mga kasalanan. Tayo ay kanyang pinalaya mula sa kasalanan. Kaya tayo ay naging malaya mula sa kasalanan. Kaya po sabi niya, bilang malaya na sa kasalanan, sabi po, mag-ingat tayo sa kalayaan. Huwag po nating abusuhin ang ating kalayaan na ipinagkaloob ng Diyos sa atin. No? Sabi po sa 1 Corinthians 8:9, ang sabi po, 1 Corinthians chapter 8, verse 9. Ngunit mag-ingat kayo, baka ang paggamit ninyo ng kalayaan, kumain ng anumang pagkain, ay maging sanhi ng pagkakasala ng mahihina pa sa pananampalataya. Kaya po tayo sa ating kalayaan, mag-ingat po tayo, no? Kahit po sa ating mga kinakain, hindi lamang literal na pagkain. Kahit po yung mga sinasabi natin, no? Yung mga tinatanggap nating mga salita, mag-ingat po tayo. Baka sa ating mga sinasabi, no? Nagiging sanhi ito ng pagkakasala ng ating mga kapatiran, especially po kapatiran. No? Baka po sa ating pagsasalita, no? Ito po ang maging way na manghina siya. Magiging, kumbaga, imbes na mailapit natin sa Panginoon, tayo pa ang nagiging dahilan upang siya lumayo sa Panginoon. Kaya po tayo mag-ingat sa ating mga sinasabi, lalo't higit sa ating mga kapatiran. No? Minsan po, sabi nga, no, yung akala mo, napabuti sa iyong sinabi, but then na-hurt pala siya. So sabi nga, think before you speak. Speech po, hindi think. O before you talk, no? Aware po tayo sa ating mga pagsasalita. So yun po, no, mag-ingat sa kalayaan. And then sabi po, bantayan ang ating budhi, ang ating konsyensya, no? Dahil po ang kalayaan natin, okay, sabi po sa 10:29. 1 Corinthians 10:29, ang sabi po, ang ibig kong sabihin, ang budhi ng iyong kapwa at hindi ang budhi ninyo. Ikatwiran naman ng iba, ano't ang kalayaan ko'y hahadlangan ng budhi ng iba. So tayo po ay malaya na. So ayahan po natin, hello. So hayaan po natin kung ano ang paniniwala ng iba. Na po. Huwag po natin silang hadlangan kung ano ang paniniwala. At least tayo, as long as kilala natin ang katotohanan. No? Hindi po yung como ibang seta siya, ibang reliyon o ibang paniniwala niya. Bigyan po natin ng respeto. Huwag po natin silang huwag po natin silang ayahan sa kanilang paniniwala. Yun po kanilang paniniwala. Pero as long as alam mo ang paniniwala mo, kung pwedeng i-share mo sa kanya, ngayon kapag nagdi-debate na sa kanya, nakikipag-debate na sa iyo, so ipag-pray mo na lang at umalis ka na lang para hindi po kayo magkasakitan. Yan po yung
inaano ng ating konsyensya. No, hayaan po natin. Respeto po sa bawat isa. No, kaya sabi niya, bantayan ng ating budi, ang ating konsyensya. No po? And then sabi po, huwag gamitin sa masama ang kalayaan. So, ang ating kalayaan, so tayo malaya na from the sin. So, ngayon, ginagawa natin na tayo'y malaya. Huwag na nating balikan ang kasalanan. No? Huwag na nating lingunin pa o lumingon pa sa nakaraan. The past is past. Move on. No? Kailangan harapin natin ang mga bagay na nakakalugod sa Panginoon. No? At ang masama, iwasan na natin. No? Kasi sasabihin natin, ay malaya naman ako, magagawa ko ito, pwede pa ako lumapit sa Panginoon. Patatawarin pa naman ako ng Panginoon kahit ako'y nagkasala. No? So wag po. Sabi niya, huwag nating gamitin sa masama ang ating kalayaan. Be a good example of Christ. No po? At sabi po, gamitin, ito po pala sa ipakikita sa 1 Peter chapter 2:16. No? Para po mas ano po tayo. 1 Peter chapter 2 verse 16. Kayo'y malaya, subalit ang kalayaan, huwag ninyong gamitin dahilan sa paggawa ng masama, kundi mamuhay kayo bilang mga alipin ng Diyos. Yun nga po, bilang alipin ng Diyos, huwag natin hayaan na tayo ay gumawa ng masama. Mamuhay tayo tulad ng ating Panginoon Yesus. No po? And then sa Galatia po, Galatia chapter 5:13. Sabi po dito, mga kapatid, tinawag kayo upang maging malaya. Ngunit huwag ninyong gamitin ang iyong kalayaan upang masunod ang pita ng laman, kundi maglingkod kayo sa isa't isa dahil sa pag-ibig. Kaya sabi nga, gamitin ang kalayaan sa paglingkod sa isa't isa na may pag-ibig. Tayo po bilang lingkod ng Panginoon, gawin po natin ang task na ibinigay sa atin. Hindi po ito isang obligasyon. Ito po ay trabaho mula sa Panginoon na atin tinanggap. Gawin po natin ito ng buong puso. No? Sabi rito, maglingkod tayo sa isa't isa sa ating mga kapatiran. No po? Maglingkod po tayo. Paglingkuran po natin siya. Hindi ko mo isa kang leader. No? Para ka ng bossing. Hindi po. Dapat nandun po yung humility para maikayat natin, mapalapit natin sila sa Diyos at makita na nila tayo as a leader. Hindi po tayo isang leader, hindi tayo isang boss, kundi isa tayong servant. So mahalin po natin ang ating mga kapatiran, especially po ang ating mga cell group. No po? Mahalin po natin sila kasi sa ating cell group, yung ginagawa po natin, kino-consolidate po natin sila upang mapalapit natin sila sa Panginoon. So bilang isang leader, yun po nagiging sa atin po, as a leader, dapat po mayroon patient. Meron po tayong dinadalang patience sa buhay natin, sa puso natin. Meron po tayong understanding sa kanila. Meron po, malawak ang ating pangunawa sa ating mga member, sa ating cell group. No po? Although minsan, sasabihin ko po totoo, nakakapagod po. Pero ito po yung trabaho natin na tinanggap natin sa Diyos at hindi po ito ang obligasyon natin. Ito po ay binigay sa atin ng Diyos, pinagkatiwala sa atin at ito'y buong puso natin tinanggap. No, sapagkat tayo ay pinili, no? Hindi tayo ang pumili sa Diyos, tayo ay kanyang pinili upang maglingkod. Kaya po yun ang sabi niya, maglingkod tayo na may kalayaan at pag-ibig sa bawat isa. Tapos second Corinthians naman po, marakal ko po verses. Sabi po sa 2 Corinthians 3:17, 2 Corinthians 3:17, ang Panginoon binabanggit dito ang Espiritu
At kung saan naroon ang Espiritu ng Panginoon, naroon din ang kalayaan. So tayo po, ang Espiritu ng Panginoon, Diyos, ay nagbibigay ng kalayaan sa atin. Tinanggap natin ang Espiritu ng Diyos upang tayo'y maging malaya sa ating mga kasalanan. Tayo ay pinalaya. So ang Espiritu ngayon ay nasa atin na. No, hindi tayo pwedeng lumago sa ating spiritual na buhay kung wala yung Espiritu. Hindi tayo makakahayo, hindi tayo makakapagpahayag ng kanyang mga salita kung wala ang kanyang Espiritu sa buhay natin. Opo? Kaya yan po. At dahil dito, sa kanyang Espiritu, tayo ay pinalaya, no? Pinawalang sala tayo. No, makikita po natin balik po tayo sa ating teksto sa Roma 8 verse 30. At ang mga itinalaga niya noong una pa ay kanyang tinawag. Ang mga tinawag niya ay kanyang ring pinawalang sala. At ang kanyang mga pinawalang sala ay kanya naman binigyan ng karangalan. So tayo po bilang tinawag, sabi ko nga po, siya ang pumili sa atin. Alam niya kung sino ang kanyang pipiliin. Alam niya yung handang maglingkod sa kanya. Alam niya kung sino at hindi niya po binibase kung saan, kung mayaman ka, may pinag-aralan ka, no? Alam niya po kung sino ang may puso na handang maglingkod. Hindi niya po binibase kung anong kung ano ang iyong kalagayan sa buhay. Hindi niya tinitignan kung ikaw man ay titulado, nag-aral o hindi, no? Be a good example sa ating pong Pastor Santos, no po. Hindi man siya nakapag-aral pero ginamit ng Diyos upang maghayag ng kanyang mga salita. No? Tingnan niyo si Pedro, fisherman, no? Hindi katulad ni Pablo. Alam po natin si Pablo, no, may pinag-aralan siya, isa siyang mataas sa mga warrior, no? Pero yung pong paglilingkod niya, iniwan niya ang pagiging bilang isang mataas na warrior upang maglingkod lang sa Panginoon. Buong buhay niya ibinigay sa Panginoon. Kaya po tayo ay pinawalang sala, buhat ng tanggapin natin ng Panginoon. So, amen po. So, number 3 point po. Pasensya na kayo po, mabilis. So, number 3 po. Una po, no, ipinagkaloob ng Diyos sa atin ang lahat ng bagay. And then po, ipinagkaloob ng Diyos na tayo ay lumaya sa kasalanan. Ngayon naman po, ipinagkaloob ng Diyos na tayo ay magtatagumpay. Sabi ko nga po, gusto po ba nating magtagumpay? Siyempre, di po ba? Ang gusto natin ay magtagumpay tayo. Ano kaya ang gagawin natin? Ang sabi nga ng Diyos, sino ang laban sa atin? Ito na po ang ating laban. Na kung gusto natin magtagumpay, sabi niya, kaya pong Roma 8:37-39, basan tayo po. Roma 8:37, sabi po, hindi, ang lahat na ito'y kayang-kaya nating pagtagumpayan sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin, sapagkat natitiyak kung ang kamatayan, ang buhay, ang mga anghel, ang mga pamunuan, ang mga bagay sa kasalukuyan, ang mga bagay na darating, ang mga kapangyarihan, ang kataas-taasan, ang kaliliman o ang aliman nilalang ay hindi makakapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Pag-ibig na ipinadama niya sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Amen, di po ba? So yun po, no, ipinagkaloob ng Diyos na tayo'y magtagumpay. Hindi po yung katagumpayan, no? Natitiyak natin, no, tayo magtatagumpay even sa kamatayan. Sabi nga po, no, si Pablo, to live in Christ, to die is gain. So yun po, sa kamatayan ay nagtagumpay, although kahit mamatay si Pablo, no, ang
Alam niya siya'y nagtagumpay. Dahil habang siya'y nabubuhay, nag-serve siya kay God. Nagpatuloy siya sa pagsiserve kay God. Pinagpatuloy niya, mamatay man o mabuhay, ang kanyang buhay ay paglilingkod sa Diyos. Pero hindi po hadlang, no, upang tayo ay hindi magtagumpay sa buhay. No po? Hindi, sabi po, makinig ang may pandinig. So, makinig ang may pandinig. Kaya pong pahayag. Pahayag 2:11 po. Sabi po, kung may pandinig kayo, dinggin ninyo ang sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. So tayo po ay makikinig sapagkat mayroon tayong pandinig. Tayo po ngayon ay nasa isang iglesia. Tayo po ngayon ay nakikinig sa mga salita ng Diyos. Kaya po itong iglesia na ito, ang sinasabi niya, tayo'y makinig sapagkat tayo may pandinig. Hindi po yung narinig natin, pasok dito, labas doon. Kaya po pag gawin natin, asaan mo, hindi na po natin alam kung ano ang paksang ibinigay ng Panginoon sa atin ngayon. Kaya sana po, no, dinggin po natin ng kanyang tinig. Dinggin natin ng kanyang kapahayagan, no? Magpatuloy po tayo, no? Sabi po sa Marcos 4:23 para malinawan po ang ating pandinig. For 23 hanggang pong 24, sabi po dito, ang may pandinig ay makinig. Ito po ang sulat po ni Marcos na po. Ang may pandinig ay makinig. At dinugtong pa niya, unawain ninyong mabuti ang iyong narinig. So ang bawat naririnig po natin, no, hindi po lahat ng naririnig natin ay tama. Minsan mali pala. So bawat naririnig natin, unawain po natin. Sapagkat ang sabi po, ang panukat na ginamit ninyo ay siya rin gagamitin sa inyo ng Diyos at higit pa. Kaya po, unawain po natin ang bawat naririnig natin o ang bawat sinasabi natin. No? Upang yun po yung way kung paano tayo magtatagumpay. And then sa pahayag 3:5 naman po, inano ko lang po para clear po, no? Sabi dito, sa ating katanggumpayan, no, kung tayo'y sumusunod sa Diyos, nakikinig, so hindi aalisin ang pangalan sa aklat ng buhay. Gusto niyo po ba na mawala ang inyong pangalan sa aklat ng buhay? Sigurado po ba tayo na sa aklat ng buhay ang ating pangalan? No? Sabi po dito sa pahayag 3:5, ang magtatagumpay ay daraptan din ng puti at hindi ko aalisin sa aklat ng buhay ang kanyang pangalan. Kikilalanin ko siya sa harapan ng aking Ama at ang kanyang mga anghel. Kaya sabi po, kung tayo'y patuloy na makinig sa Kanya, susunod sa Kanya, dahil tayo ay tunay na tinawag ng Diyos para sa Kanyang gawain. At tunay nga po na ang pangalan natin ay nakasulat sa aklat ng buhay. Kayo pong makakasagot nito kung ba ang pangalan nyo ay nakasulat na sa aklat ng buhay. Opo? And then sabi, sa pahayag 21:17, madali lamang po. Sabi po dito sa 21:17, ay 21:7 po, sorry, 21:7. Ito ang kakamtam ng magtatagumpay at ako'y magiging Diyos niya at siya na may magiging anak ko. Amen. Kapag po tayo'y magtatagumpay, kapag tayo nagtagumpay, napagtagumpayan natin ang buhay dito sa sanlibutan, tayo po ay kanyang magiging anak. Di po ba napakasarap pakinggan na anak tayo ng Diyos? So gawin po natin yung task o yung ang ibig ng Panginoon sa atin na tayo sumunod sa Kanya, makinig tayo sa Kanya.
no? Maglingkod ng may katapatan at hindi napipilitan lamang. No po, gawin po natin upang huwag masayang ang ating paglilingkod sa Kanya. Baka sa kakatukaking door of heaven, sabi na, ako po ito, Panginoon, sasabihin sa iyo, sino ka? Sayang, di po ba? Nagpapagod tayo every Sunday, nandito tayo, nag-aaral tayo sa kanyang mga salita. But then, suddenly sasabihin niya, who are you? Do I know you? No, sayang. So magpatuloy po tayo sa ating tinanggap bilang anak ng Diyos, bilang natubos sa kasalanan, magpatuloy po tayo sa buhay bilang Kristiyano. No po, bilang mga anak niya. So, napakasarap po na namumuhay sa Panginoon. Kaya ang dami po natin dapat ipagpasalamat sa Panginoon. Sabi ko nga po, di po ba alam natin may virus? May pandemic, may coronavirus. Nakita niyo na po ba yung virus? Hindi, di po ba? Pero naniniwala kayo sa virus. Hindi natin siya nakikita, naniniwala tayo. Natatakot tayo, di po ba? And Diyos po, nakikita po ba natin? Nakita na po ba natin ang Diyos? Hindi. Pero naniniwala po tayo. Yes, naniniwala tayo sa Diyos. Kaya po, kung tayo'y naniniwala sa ating Panginoon, naniniwala tayo sa Kanya, siya po ang ating Panginoon na mas malaki pa sa virus. Kaya wag po tayong matakot sa virus, magtiwala tayo sa ating Diyos na mas malaki pa sa virus. So, yun po ang kapag tagumpayan natin kapag tayo'y nagtitiwala sa Panginoon. Nagtitiwala tayo sa Diyos. Kaya nga po sabi dito, kaya tayo ay magtatagumpay sapagkat kasama natin ang Diyos. Amen. So, marami ang mga nakapaligid sa atin, mga mananampalataya, mga hindi mananampalataya, na nakatuon ang Panginoon sa atin. No? Unang-unang po, sabi ko nga, yung pamilya, kasambahay, kaibigan, kapitbahay, kamag-anak, na kung saan sila ang mas higit na nakakakilala sa atin, no? Nakakaalam sa atin, kung kaya't sila ang unang taga-usig natin. No po? Sila ang unang taga-usig natin bilang tagasunod ni Kristo. Kaya't hindi natin ito mapagtatagumpayan kung tayo ay hiwalay sa Diyos. No po? Kung hindi tayo mananahan, magtitiwala sa ating Panginoon Yesus, at hindi rin ang mga sakit, gutom, paghirap, no, kapigatihan, pag-uusig, pagkatakot, pag-alaala, walang-wala yan. Kayang-kaya nating maging victorious sapagkat kasama natin ang Panginoon. Amen. Kaya nga po, sino ang laban sa atin? Tayo magtatagumpay kahit sino man sila sapagkat kasama natin ang Diyos. No po? Sabi nga po, ang laban ni Pacquiao, di ba? Sabi ni Pacquiao, ang laban na ito ay para sa iyo. Pero po ang Diyos hindi po. Ang laban na ito ay laban ko, sabi po ng Panginoon. Kaya, manahan po tayo sa ating Panginoon Yesus. Na po? And then po yung conclusion. Bilis na po conclusion na tayo. Sabi po dito, tayo ay higit sa magtatagumpay sapagkat tayo ay pinagkalooban ng Diyos ng lahat ng bagay kasama na ang ating Panginoon Yesus. Upang magtagumpay, binigyan tayo ng kalayaan mula sa kasalanan at binigyan tayo ng pagtatagumpay. Kaya tayo ay victorious warriors of God. Na po? Dahil sa kanyang kagandaang loob, tayo ay magtatagumpay sa anuman laban. Kung tayo ay magtitiwala sa Panginoon Yesus, maniniwala tayo, mananampalataya sa Kanya hanggang wakas, walang sino man ang maging laban sa atin, sapagkat kasama natin ang Diyos. Ating panghawakan ang pangako niya na di tayo iiwan, ni pababayaan man. Sasamahan tayo ng Diyos at mangunguna sa atin. Di po ba sabi niya, ako'y kasama ninyo. Ako'y mangunguna sa inyo. Kaya huwag kayong matakot, sabi niya. Hindi ko kayo iiwan, hindi ko kayo pababayaan.
So, tayo po, no? Because we are the victorious warriors of God, sabi ko nga po, ang laban na ito, no? Ang laban natin ito ay laban din ng ating Panginoon. Kung tayo magtitiwala, mananalig sa Diyos. So, amen po. So, tayo po, no? Bilang pinalaya na, bilang tinanggap natin ang ating Panginoon Yesus, tayo ang kanyang victorious. So, victorious po tayo, no? Talagang magtatagumpay tayo sa anuman laban sapagkat kasama natin ang Diyos. Amen po. So, magandang umaga po at tunay nga po na tayo po ay pinagpala ng Diyos sa kanyang mga salita. So, God bless po. Amen. Marami pong salamat kay Sister Lani sa salita po ng Panginoon. Opo, tama po. Ang Diyos po ay pinagkalooban na tayo o pinagkaloob niya po sa atin ang lahat ng kailangan natin. No po? Napakaganda po yung mensahe ng Panginoon bago po tayo manalangin. No po? Aba pong nagsasalita ang ating speaker this morning, no? Sabi ko tama eh. Kung si Christ, kung ang Panginoon, siya yung supreme authority, dito po sa lupa, mayroon tayong Supreme Court, di po ba? Yung Supreme Court, marami po yan. Mayroon po tayong immediate court, yung nasa MTC, RTC, siguro po yung mga iba sa atin na mayroon na po tayong karanasan sa korte, di po ba? Kapag yan, kahit po, halimbawa, ay natulan tayo sa MTC, sa Regional Trial Court, di po ba? Tapos, nakarating ng Court of Appeals, ganun din. Pero pagdating ng Supreme Court, pag pinalaya tayo, di po ba, layang-laya na tayo, hindi, wala. Kahit ibababa na yan, kahit ibaba yan, hindi na pwede. No po, hindi na pwedeng i-open yung case. So sa atin po, tama po yung sinabi ng Panginoon. Ang sabi niya, ano pa ang masasabi natin tungkol dito? Kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang makakalaban natin? Siya po yung supreme authority. No po, nasa Kanya tayo. So wala na po tayong makakalaban. Parang nga dito sa lupa, kapag yung Supreme Court, pinalaya na tayo ng Supreme Court, wala na. Asip, hindi ka na nagkasala. Sa Panginoon, ganun din po. Kaya marami pong salamat sa Panginoon. No po? Talagang layang-laya na po tayo. No po? Pinagkalooban na sa atin yung kalayaan, no, at nais ng Diyos na tayo po ay magtagumpay. So, sige po, tayo pong lahat ay tumayo. Tayo po ay manalangin. Amen. Hallelujah. Pasalamatan po natin ang Panginoon sa Kanyang kabutihan. Bigyan po natin ng mataas na papuri ang Diyos sa umagang ito. Kapatid, kung mayroon kang nais sabihin sa Panginoon, ito po yung oras na pwede po nating lambingin ang Diyos. Pwede po nating kausapin ang Panginoon na sarili niyan. Marahil mayroon kang problema, marahil mayroon kang suliranin na nararanasan sa mga panahong ito. Ang Diyos ay laging bukas ang Kanyang palad. Ang Diyos ay laging nakikinig sa atin. Kagaya po ng salita sa umagang ito, nais ng Diyos na tayo po ay magtagumpay. Sapagkat ang Diyos, siya ang Diyos ng tagumpay. Hallelujah. Yes, Lord. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan ka namin sa umagang ito. Oh, glory your name, O Jesus. We exalt your name, we glorify your name, we bless your name, O God. We exalt your name. Hallelujah. Hallelujah. Salamat, Panginoon, sa iyong mensahe sa umagang ito. Na kami, O Diyos, ay pinagkalooban mo ng lahat ng bagay na nais po na kailangan po namin. Especially po ang aming kaligtasan. Lord, pinalaya mo kami sa lahat po ng aming mga kasalanan sa magitan po ng iyong anak na si Jesucristo na nagpatawad po sa amin. At ngayon, O Diyos, nais mo ang bawat isa ay magtagumpay. Maraming salamat, Panginoon. Hallelujah. Yes, Lord. Bagamat, Lord,
Hindi po ganon kalaya ang tao sa mga panahong ito. Lahat po ng aming kinikilos o Diyos ay mayroon pong hangganan na itinakda po ng aming gobyerno, ng aming batas. Hindi po lahat ng lugar ay kaya naming puntahan. Hindi lahat ng gusto namin o Diyos ay mangyayari. Lord, ito po ay, alam ko, Diyos, meron po kayong plano na mas maganda, Panginoon. At salamat, Panginoon, sa mga ganitong pagkakataon. Lord, gamitin namin as advantage, Panginoon, sa amin, O God. Hindi kami pwedeng maitali. Hindi kami pwedeng ikulong na mga ganitong pangyayari sa aming palibot, Panginoon. Lord, salamat, Panginoon. Mayroon pa kaming buhay. Itong buhay na ito, Diyos, na ibinigay mo sa amin, ipinagkatiwala mo sa amin, Panginoon, ito'y nagtagumpay na dahil sa iyo, Panginoon. Kaya sa umagang ito, Lord, amin pong inihiling at idinadalangin, O Diyos, habang kami ay nandirito, Panginoon, Lord, gamitin namin ang aming kalayaan, ang aming lakas na ipinagkakalob sa amin, O God, upang ikaw ay aming parangalan, purihin, O Diyos, sambahin. Maraming salamat, O Diyos, sa umagang ito. Narito po ang iyong mga anak, Panginoon. Lord, tanda po ng aming pagsuko sa iyo. Lahat kami, O Diyos, ay nakayuko, nakapikit ang aming mga mata. Lord, we recognize you. We appreciate you, Jesus, sa lahat po ng iyong ginagawa sa buhay po namin. Hindi po namin pwedeng ipagmalaki, O Diyos, kung anong mayroon kami sa umagang ito. Kung mayroon kaming mga account, Panginoon, Lord, hindi po yan enough. Kahit sabihin namin, Lord, mayroon kaming mga bank accounts na ganito karami, na ganito ang aming ipon, ganito ang aming mga kayamanan, Lord, hindi po yan sapat. Wala po, Panginoon, kabuluhan ng mga bagay na ito, Diyos, kung wala kayo sa aming mga buhay. Kaya, Lord, marami pong salamat, mayroon kaming ugnayan sa iyo. Lord, kami po ay iyong mga anak. Kayo ang pumili sa amin ayon po sa iyong mga salita. Kaya, Lord, marami pong salamat. Bagamat, Lord, kakaunti po ang oras, maiksi po ang oras ng aming pagsamba sa umagang ito. Pero nais namin ibigay, Panginoon, sa iyo ang aming lakas. Ibigay namin, O Diyos, ang aming sarili sa iyo, Panginoon. Lord, hipuin mo ang bawat puso na nandito, Panginoon. Mga kapatid namin na nakikinig sa kanilang mga pamamahay, Panginoon, na gusto nilang pumunta rito, bagamat, Lord, mahirap para sa kanila. Dahil mayroon pong mga restriction, Panginoon, na ibinigay ang aming gobyerno. Pero hindi po yan dahilan, Panginoon, upang hindi mo sila i-bless, upang hindi mo sila abutin sa kanilang mga pangangailangan, Panginoon. Lord, lalo po aming maging malapit sa iyo. Alam po namin, Panginoon, nakikita na namin ang mga tanda na sinabi mo sa iyong mga salita, na kami, O Diyos, ay nabubuhay sa huling panahon, O Diyos. Kaya, Lord, marami pong salamat. Habang mayroon kaming buhay, habang mayroon kaming lakas, Panginoon, maglilingkod kami sa iyo. Ikaw ang bigyan po namin ng mataas na prioridad sa buhay po namin. Yes, Lord, hindi na po mahalaga, Panginoon, kung ano po, Panginoon, ang mga sitwasyon sa mga panahong ito. Ang mahalaga, O Diyos, ay nasa buhay ka namin. Nasa puso ka namin, Panginoon. Yun po yung katiyakan. Kaya, Lord, marami pong salamat. Ipatong niyo po, Panginoon, ang iyong mapagpalang kamay sa bawat isa sa amin sa umagang ito. Alam mo, Diyos, kung ano po ang nararanasan ng bawat isa sa amin.
Alam mo, Diyos, kung ano po ang mga pangangailangan ng iyong anak. Lalo na po, Panginoon, ang aming mga spiritual life. Lord, hindi man namin nakakasama ang marami sa mga kapatid namin, Panginoon. But thank you, Lord, na ginagamit mo, Panginoon, ang mga cell group leaders, mga cell group system upang mapalakas ang bawat isa sa amin, Lord. Salamat po, Panginoon, sa iyong mga anak na nagtatapat, Panginoon. Patuloy mo silang bigyan ng kalakasan, karunungan, upang, Lord, makapagpatuloy ang iyong gawain sa lugar na ito. Salamat, Panginoon. Salamat, O Diyos. Hallelujah. Ganon din po, Panginoon, namin pong idinadalangin ang aming kapatid, O Diyos, si Brother Oming San Agustin, na mayroon po siyang iniindang karamdaman sa kanyang katawan. Siya po, O Diyos, ay nagdadialysis, Panginoon. Lord, sa tingin po ng tao, Panginoon, pag ganito ang sitwasyon, wala na pong pag-asa, pero alam namin, Panginoon, kung kami ay kakapit sa iyo, kung kami magtitiwala sa iyo, Panginoon, kahit ang kamatayan, kaya namin pagtagumpayan. Walang imposible sa iyo, Panginoon. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan. Hallelujah. Hallelujah. Maraming salamat po, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos, sa umaga ito. Pinalakas mo ang iyong mga anak. Lord, pinagpala mo ang iyong mga anak sa iyong mga salita, na lahat ng bagay ay inyong ipinagkaloob sa amin. Ang aming buhay, ang aming mga pangangailangan, ang aming spiritual na kalakasan. At Lord, salamat, Panginoon. Pinatawad mo kami sa aming mga kasalanan. Sa magitan ng iyong anak na si Jesucristo, na namatay doon sa krus, Panginoon, kami nakatanggap ng kapatawaran. At ngayon, Panginoon, tagumpay naman ang ipinagkakaloob mo sa bawat isa sa amin. Kaya, Lord, marami pong salamat. Salamat, Panginoon. Wala po kaming pwedeng ipagmalaki. Wala kaming pwedeng itapat sa iyo, Panginoon. Kaya, Lord, marami pong salamat, O Diyos. Patuloy namin, Panginoon, sinisiyasat ang aming mga puso, ang aming mga sarili, Panginoon. Nais namin, Lord, araw-araw, oras-oras, Panginoon, lahat ng pagkakataon, lahat ng panahon, O Diyos. Lord, ang aming mga buhay ay amin pong ipinagkakatiwala sa iyo, Panginoon. Kaya, Lord, maraming pong salamat. Maraming salamat po, O Diyos. Salamat po, Panginoon. Pagpalain mo, O Diyos, ang bawat isa. Pagpalain mo, O Diyos, ang nasa kanilang mga tahanan, ang mga kapatid na nandirito, Panginoon. Kayo po, Panginoon, ang umabot sa kanilang mga pangangailangan. Lahat po ng iyong mga anak, lahat po, Panginoon, ng miyembro ng iglesyang ito, Diyos, ang aming pong mga anak, mga apo, Lord, lahat po ng mga Sunday schooler, Lord, ipinapanalangin po namin. Ang aming pong mga youth, Lord, we pray na sila rin po, Panginoon, ay iyong pagpalain. Ang aming mga YWM, Lord, mga WM, mga men's fellowship, pagpalain mo po, O Diyos, ang bawat isa sa kanila. Maraming salamat, O Diyos. Lahat po ng kapurihan, lahat po ng kadakilan, Lord, lahat po ng pasasalamat ay sa iyo lamang, O Diyos. Maraming salamat po. Ito po ang aming samot na langin sa tanging pangalan ng aming Panginoon Jesucristo. Lahat po tayo ay magsabi ng Amen. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Maraming salamat po at magandang umaga po sa ating lahat. Come on, church, we sing Arise My Soul. Arise my soul. Remember this. Hello. Amen. Music team po. Alama mo pong mumuli. Hallelujah. Wala mo na pong uuwi sa mga music. Now Jesus lives in me, for I was dead in sin, but I'm
Dito muna po tayo. Amen. Hallelujah. Alam po namin, sige po, balik muna po tayo sa ating mga seats. Ayan, sorry. Ano po siya? Medyo delay. Ayan. Alright, so this morning po, alam po natin, tapos na po ang ayuda. Amen. Wala na pong ayuda. Pero glory to God po. Ang agape, meron pa pong ayuda. Amen. Hallelujah. Ayan. Amen. Yun daw pong gustong bumili ng gulay, meron daw po sa labas. Nagtitinda. Yung pong gulay may bayad, pero ito po definitely, ito po ay libre. Amen. Glory to God. So, per family po tayo. Amen. Hallelujah. Ano ha? Chair by chair na lang po para hindi ho